Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si June and welcome po sa panibagong episode ng ating vlog. Ay, nako, pag-uusapan po natin ito, magulo ang balita. Magulo po ang balita talaga. Bakit? Kasi sabi, tuloy na daw ang hearing ng Tuadcom. So tuloy na daw, itutuloy na daw. Ito'y ayon po sa Secretary General ng Kamara de Representante na si Velasco. At ayon po ito sa pagbabalita ni Ted Filon. At meron po tayong dalawang pasabog. Magkakano ba ang tong ng mga congressman per hearing? Ayan po, ito po yung nanggaling sa isang kilalang individual na tao. At masasabi natin talagang matapang itong taong to na walang takot na ihayag ito. At pangalawa nating pasabog, totoo talaga yung mga naiisip natin, yung mga sinasabi natin na dito po sa hearing na to, sa Tuadcom especially, ay pawang scripted. At dahil ito po may nagsabi na naman na ito'y nasagap natin, di umano sa isang individual na kilalang personalidad, isang law office pala ang gumagawa ng kanilang mga pagtatanong. Ng kanilang script, isang law office. Ayan po ang sinabi ng isang kilalang personalidad na ating napanood at narinig sa kanya mismong bibig. At pag-uusapan din po natin si Garma na naging masalimuot na ang kanyang buhay. Dahil po dito sa mga tongresista na to, sa mga buayang walang kabusugan. So yan po ang ating pag-uusapan. Bago tayong magsimula, pindutin nyo na po yung like. Libre po yan, walang bayad. Pindutin nyo na po like button at yung subscribe kung hindi ka pa nagsusubscribe. Okay, umpisahan po natin dito sa pabago-bagong balita na tuloy na raw itong hearing dito po sa House of Representatives, dyan po sa Batasang Pambansa, sa Commonwealth, at may mga tao na po ron, may mga vlogger, may mga media na po na nag-aabang. Alas 10 po ang simula niyan, pero siyempre Filipino time, baka alas 11 magdatingan yung mga resource person at mga crocs. Maganda po yan. Tignan natin ang mangyayari, pero malamang magkakasubukan po dito, no? Siguro naayos na nila yung script nila. Siguro magdamag, baka mga puyat yung mga mga kongresista na yan. Tignan nyo yung kanilang mata parang maga, sa bagay, sabi nga ng PNP, kung gusto mong magising, di ba? gusto mong yung working hours mo ay ma-extend, di ba? Alam mo na gagawin. Yan ay ayon sa sa PNP. Dito po kay Garma, meron pong mga parang mga kumbaga naipagduduktong-duktong na natin yung mga pangyayari dito po sa pagtakas o pinatakas si Garma. Dahil kung ating maaalala nung buwan ng Agosto or August, September yata yon kung di ako nagkakamali, ay si Garma ay nagpunta na ng Japan. Napag-alaman po yan na nasa Japan siya at may nagkansela ng kanyang US visa. Dahil doon yata sa Japan siya manggagaling papuntang US. Parang yun yung kanyang connecting flight, yung Japan. May nag-cancel po sa kanyang visa, US visa. Kaya napuwersa siyang bumalik sa Pilipinas at umupo na nga sa hearing sa Kamara. So, una pa lang mayroon nang nag-cancel ng US visa niya. Hindi ko alam kung sino, hindi ko alam kung Department of Justice o Immigration dito sa Pilipinas. Pero August or September na cancel na yung kanyang US visa, no? Dito po sa
sa kamera, ang alam natin, under custody siya ng kamera, itong si Garma. Dahil nga meron tong contempt order. Pero, nalaman natin kahapon, na-release na raw or na-lift na yung kanyang contempt order. Kaya siya ay nakaalis sa Pilipinas papuntang Amerika. Ngayon, kung ang US visa niya ay kanselado na, August pa lang, September pa lang ay kanselado na, bakit siya naglakas ng loob na pumunta ng Amerika kanselado na? Ano o sino ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob para bumiyahe ng Amerika? Gayong ang US visa niya ay kanselado na. Meron bang naggarantor sa kanya na siya ay makakalusot sa immigration dito sa Pilipinas? Talaga namang nakalusot dahil nakapunta ng Amerika Kung dito pa lang pwede na siyang i-hold Kasi kung meron siyang hawak na peke na visa, malalaman sigurado yan ng immigration dito pa lang sa Pilipinas. Bakit siya nakarating ng Amerika? Ibig sabihin, may nagbacker dito. May nagplansya ng kanyang pag-exit sa Pilipinas, no? At nakarating nga siya ng Amerika. Alam natin, yung ambassador ng Philippines to the US is Romualdez. Hindi ba't si Babes Romualdez? Siguro hindi na plansya, hindi kinaya nung ambassador doon. Kaya na-plug pa rin siya ng Amerika na mayroon yata siyang gamit na fake visa. Kaya na-hold siya. Ang hindi ko lang alam, nung pagkarating niya, na-hold na siya ron. Or, sabi kasi sa balita, arrested. Hindi natin alam kung kailan talaga na-aresto. Pero, na-plug na siya pagdating doon sa airport ng Amerika. Ibig sabihin nun, talagang nakaalis siya. Nakalabas siya. Kaya nga may balita na arrested Yun ang hindi natin alam sa balita kung kailan talaga na aresto. Pero nalaman ng immigration ng US na siya ay kanselado ang US visa at paano siya nakapunta kaya na-plug siya. Questionable yung kanyang pagpunta doon. No, kaya siya na-plug. Ngayon, kung ito naman ay sarili niyang desisyon, hindi siya pinatakas. Sa tingin mo, maglalakas ng loob siya na pumunta ng Amerika, gayong alam niya na kanselado ang kanyang visa, ang US visa? Hindi po siguro. Marami namang ibang pupuntahan. Bakit sa US? Marami namang bansa na pwede kang puntahan nang walang visa. Passport lang ang kailangan mo. So, bakit siya naglakas ng loob? Kasi, mayroon ditong nagpatakas. Mayroon ditong nag-ayos na pumunta ka na lang ng Amerika para hindi ka makaharap sa Senado. At para hindi mo rin makaharap si Tatay Digong. Kasi hindi naman maglalakas ng loob yan. At hindi naman siguro kusang loob na pupunta yan ng Amerika. Nang alam niyang ang US visa niya ay kanselado. Meron ditong nag-utos, meron ditong pumilit na pumunta ka ng Amerika, lumayo ka dito. At nagawaan nila yan, no? Dito sa immigration sa Amerika. Kaya napagduduktong-duktong na natin na talagang yung ginawa kay Grijaldo na pinilit lang yung mga ginagawa nila sa Quadcom ay scripted lang. Dito na pagduduktong-duktong na natin yung mga pangyayari. So nasosolve natin yung puzzle, no? Ngayon, dito po kay Harry Roque.
Di umano, ang siyang nagsabi nito, ano, may nasagap tayong balita na isang law office pala ang gumagawa ng mga tanong ng mga kongresista. Isang law office ang gumagawa ng script, kumbaga. Script ng Quadcom. Bakit kamo? Bakit mayroon talagang gumagawa ng script nila? Kasi napag-alaman natin na yung mga chairman doon sa Quadcom ay hindi mga lawyer. 4 na committee yun eh. Ni isa doon. Walang chairman doon na lawyer. Hindi po sila abogado. Meron siguro yung mga vice chairman. Meron sigurong isa, dalawa. Ewan ko si Luistro. Lawyer po yun eh. Pero hindi siya chairman eh. Baka vice chair siya. Meron siguro mga vice. Pero yung mga chairman talaga, kahit isa pala, walang chairman, walang lawyer sa kanila. Kaya isang law office ang gumagawa ng kanilang script. At dun sa law office na yon, hindi lang isang abogado yun. Hindi lang dalawa, hindi lang siguro 3. Isang law office na nga eh. Ha? Sino nagbabayad nun? Yun ang tanong. Sino po ang nagbabayad nun? Kaya kung mapapansin nyo, kasama na rin po daw dito si Risa Hontiveros. Kung mapapansin nyo si Risa Hontiveros, kasi nga iisa lang yung sinasabing mga handler ng mga yan eh. Kung mapapansin mo, ang bawat tanong ni Risa Hontiveros, nakadukdok siya doon sa doon sa lamesa, doon sa binabasa niya. Hindi nga siya tumitingin sa tinatanungan niya eh. Kung sino yung tinatanong niya. Yung kumbaga, nakatutok talaga siya sa binabasa niya. Titingin lang siya, konti-konti, no? Babalik sa binabasa niya. Talagang scripted itong mga tanong. At ito'y galing daw sa isang law office. Kaya mahalata mo itong mga ginagawa ng Kongreso at Senado, kailangan muna nilang aralin ito, basahin ito. Lalo na si Risa Hontiveros. Kailangan muna nilang aralin. Iba kasi kung galing sa utak mo eh. 'Di ba? Yung mga pagtatanong mo, meron kasi sigurong mga babasahin, mga rules at yung guidelines mo. Pero kapag nagtanong ka na, iba na yung tanong na galing sa utak mo eh. Nandoon na yan eh. Alam mo na yan eh. Kagaya ng kaming mga vlogger, meron lang kaming isusulat na guidelines para wala kaming makalimutan. Pero yung sinasabi namin, galing po sa utak namin yon. Kaya mapapansin nyo, nalalaman na natin ngayon na scripted talaga itong ginagawa ng Quadcom. So, dito naman po sa kung magkano ba? Yan ang tanong. Magkakano ba? Yan po ang tanong talaga eh. Narinig na po natin ito kay Pulong dati. 'Di ba? Alam nyo ba kung magkano per hearing? Alam nyo ba kung magkano sila per hearing? 'Di ba? Naalala nyo 'yon? So, alam nyo ba, di umano, kung magkano ang bayad, ang tong, dito sa mga tongresistang ito? Ito po'y galing din po kay Harry Roque. Mas maganda po kung marinig nyo na lang sa boses niya. Ipapakita ko po sa inyo. Ipapadinig ko. Talasan nyo na lang po yung inyong tenga. Ano? Ito po. Lalaksan natin. Ay, nako, pero alam niyo kung bakit? Well, kasi meron akong source na napakinggan talaga ang 2 miyembro ng congressman na kada birada nila kay Duterte at sa kanilang aliado ni Duterte, may bayad. At ang usapan nga doon sa narinig ng source ko, nakuha mo ba yun sa'yo? Magkano ba yun sa'yo? Depende sa banat, yun ang makukuha mo. Anywhere from 1 to 10 million ang bayad. Sino ba ang nagbabayad niyan? Saan ba nagagat? Ulitin natin, ano? Baka kasi hindi nyo narinig eh. Pakinggan nyo pong mabuti kung magkano. Yan. Ay, nako, pero alam niyo kung bakit? Well, kasi meron akong source na napakinggan talaga ang 2 miyembro ng congressman na kada birada nila
kay Duterte at sa kanilang agilyado ni Duterte, may bayad. At ang usapan nga doon sa narinig ng source ko, nakuha mo ba yun sa'yo? Magkano ba yun sa'yo? Depende sa banat, yun ang makukuha mo. Anywhere from 1 to 10 million ang bayad. Sino bang nagbabayad niyan? Saan ba nanggagaling ang pera na yan? Hindi naman yan galing sa personal na pera ng Tambaluslos. Galing din yan sa taong bayan. Mantakin nyo, ginagamit yung sana pera para sa flood control para banatan ang mga Dutertes at ang kanilang mga kaalyado dyan mismo sa Tuwad Committee. Totoo po yan, ha? Meron po talaga ako nakarinig sa kanilang pag-uusap habang sila'y nasa banyo. Hindi nila alam na may tao dun sa cubicle na nakikinig. O, sa takdang panahon, ilalabas po natin yan. Pag meron naman talagang takdang panahon sa lahat, antayin po natin yan. Hindi naman forever yung pagiging makapangyarihan. Okay. So, sa tamang panahon, ano? Takdang panahon, ilalabas daw nila yan. Parang aldab lang, ano? Sa tamang panahon. Abangan nyo yan. So, dito po, per banat, kumbaga, ang bayad. Per hearing, at depende sa banat. Kagaya ni Paduano, magaganda yung banat niya, no? Madrama, ma-action. Baka mas malaki yung pag ganon. At saka yung pag gumawa ka ng isang pag-iimbestiga, no? At parang may malaking pasabog, no? At mukhang kunyari totoo. Parang totoo. Mas malaki yata yung ganon. From 1 to 10 million per hearing ang bayad. So, sino po nagbabayad niyan? Alam nyo naman po, may ipinasa nung 2024 budget ang mga kongresista sa Kamara na 500 billion pesos para sa ayuda. Ayan po ay unprogrammed fund. Di ba? So dahil unprogrammed fund yan, ang may control niyan si Tamba lang at yung kanang kamay niya. Ayan ay sinasabi ni BP Sara. Saan galing yung pera? Sa pera po natin yan. Yung kanilang ibinabayad. At dito nga sa law office, mga bayad din po mga attorney niyan. Baka nagpuyat nga yan ngayon kanina, no? Mga bayad po yan. Diyan din po kinukuha ang bayad niyan. Sa pera po ng bayan. Sa pera natin. Napakalungkot, di ba? Imbis na isinasaayos nila yung flood control, imbis na ang pagtuunan nilang pansin ay yung paano lalago ang ekonomiya, himay-himay nila yung batas, kung paano ba ang effective na pagpapatupad ng batas at pagbabalangkas ng batas sa mga criminality. Marami. Karagdagang trabaho. Yan sana ang inaatupag nila, no? Makakatulong pa sa sambayan ng Pilipino. Pero ang nangyayari, tayo pa yung nawawalan. Tayo pa yung nawawalan. Kasi yung mga pinambabayad dyan sa mga, grabe itong mga kongresista na to. Ibagay na bagay talaga yung tawag sa kanila, mga crocs. Crocodile. Ang crocodile parang walang kabusugan yan. Parang pating yan. Parang hindi sila nakakaramdam ng busog. Grabe. Imbis na may mapala tayo sa mga ginagawa nila, wala tayong napapala, nahuhut-hutan pa tayo. Nadudugasan pa tayo. Napakasaklap, di ba? So, dito po sa budget ng Pilipinas 2025, alam nyo po ba, ang budget po is 5.7 trillion kung hindi ako nagkakamali. At 2024, 2025 yata 6.2 trillion pesos. Dito po sa 2024 budget, 5.7 trillion kung hindi ako nagkakamali. Alam nyo ba, yung halos kalahati daw nito ay inuutang lang natin. Kasi meron nga tayong malaking deficit. Kulang Kulang yung income ng gobyerno natin. Sabihin natin, halos kalahati, 40% siguro, or
35% or 30%. Ang nagsabi po nito ay si Vic Rodriguez. Kasi nandun siya dati. Dati siyang executive secretary ni PBBM. Kaya yan may mga karapatang magsalita at masasabi natin may kredibilidad. Halos kalahati pala ng budget ng Pilipinas ay inuutang lang. Taon-taon po yan. Taon-taon umuutang tayo ng trilyon. Hindi lang nailalathala kung ilan po yung naibabayad natin. Kasi umaasa lang tayo sa buwis. Meron na nga tayong income sa control ng airport, di ba? Binigay pa dun kay Lucio Tan o kaya kay Ramon Ang yata na may-ari nun. Nasa kanila na yung control. Di sila na yung kumikita. Ang gobyerno wala nang kita dyan. Binigay na doon umaasa lang tayo sa buwis, no? Doon sa buwis na nakukolekta ng BIR, hindi natin alam, baka nakukupitan din. Malamang nakukupitan din, di ba? So, imbis na konti na lang yung uutangin nila natin, lumalaki pa yung uutangin. Kasi lumalaki yung deficit dahil sa mga kupit-kupit. So, masaklap, di ba? Kaya taon-taon, halos kalahati daw ng budget ng Pilipinas ay inuutang natin. Hindi pala talaga kaya, hindi pala maabot, no? Ng ating kinikita ng gobyerno, yung pangangailangan ng lahat sa loob ng isang taon. Talagang pwersado tayong umutang taon-taon para mabigyan lahat ng budget. Ang problema, binibigyan ng importansya yung ayuda, yung budget ng ayuda. Next year, 2025, ngayon po 2024, 500 billion ang budget na ipinasa ni Tamba sa sarili niya para sa ayuda. 2025 po, ginawa ng 600 billion pesos para sa ayuda, para sa pamumudmud niya at ginagamit niyang kampanya. Kahapon nasa mall siya. May mall tour daw mall tour. Ayun, namigay ng ayuda kahapon. So ganyan po ang gagawin next year. Pero next year may mga darating na naman na bagyo. Babahain na naman tayo. Marami na namang mga ari-arian ang masasalanta, masasayang. Imbis na seryosohin yung flood control project, ayan naman ay may pondo. Ito nangyayari. Sa iba na pupunta yung mga pera. May budget taon-taon ang flood control program, pero baha pa rin. Taon-taon pa rin binabaha. Napakasaklap ng nangyayari natin. At talaga namang itong mga politikong ito ang nagpapahirap sa bayan. Kung ganyan klase ang mga politikong iboboto natin. Kaya po, sa susunod, nakita naman natin yung mga buhaya. Palagay ko naman, hindi nyo na sila iboboto. Ang balita natin dun sa mga taga Laguna, si Dan Fernandez ay nangungulelat daw sa survey. Baka maging pangatlo lang ito. Malabo daw po itong manalo, no? Dito naman kay Joel Chua sa Maynila, marami na rin galit dyan. Dito naman po kay Barbers, alam natin taga Mindanao yan, bumanat siya sa Duterte. Teritoryo ng Duterte ang Mindanao. Ewan natin ang mangyayari sa karir niya. So, sana itong mga nagwawalang hiya, itong mga congressman na to na nagwawalang hiya sa budget ng Pilipinas, ang mga bumabanat sa mga Duterte,
sana hindi na po ito manalo. Huwag nyo na pong iboto. So maraming salamat po sa inyong panonood. Ako po si June at see you po next time.